Grabe mga kapatid, grabe. Ano, ang lala po ng nangyari dito. Galing ito sa UNTV, no? Dambuhalang flash flood na nalasa sa Nepal, Tibet border. Nasa 100 katao ang na-deads. Ay, grabe. Nako, ano kaya ang pinaka naging sanhiho nito? Pakinggan natin panoorin natin. Kung trip nyong may kasamang reaction video, seryoso muna tayo, seryoso. Gusto ko lang din panoorin to. Wala naman akong kasamang panoorin, kaya samahan nyo na ako. Okay? Here we go. Tao ba yun? Yung ano, yung parang naglalakad doon. Tao ata yun, ano? Ayun, no? Ay, grabe. Malakas ang naging pagragas Kung ganun kaliit yung tao, tapos napakalaki ng ba, ibig sabihin matindi ho talaga yung nangyari. ng magkahalong tubig at putik sa mga komunidad sa Northern Nepal na nagbaon sa daan-daang turista na nasa lugar. Daang-daang turista na nasa lugar. So, ibig sabihin, pag pumunta ka dyan, namasyal ka lang, tapos ganyan ang madadatnan mo, no? Umaga ng Miyerkules, August 26, Hapon lang. sa mga video ng insidente, makikita kung gaano Ayun, kabilis lumaki ang agos ng tubig habang tinatangay ang anumang madaraanan nito. Nakikita lang ho natin ito sa mga movie. Pero ito, grabe, oh. Ang liliit ng mga bahay kung titignan mo, parang binubuhusan lang. May mga residenteng nagtatakbuhan palayo sa umaapaw na ilog Kailangan pumunta ka dyan sa mataas na area. No? habang ang iba ay nagmamadaling lumikas gamit ang kanilang mga sasakyan. Sa isa pang video na kinunan mula sa loob ng isang bus sa Trishuli, Hello? makikita ang mga taong tumatakbo at mga sasakyang nagmamadaling makalayo habang mabilis na sumusunod ang rumaragasang tubig. Hala ka, biro. Sa ano lang to sa mga palabas lang to Ayon sa paunang investigasyon, isang magnitude 4.4 na lindol ang naitala bago ang sakuna. Ayun grabe diba sa mga special effects lang natin nakikita ito, yung mga bagyo-bagyo, tapos biglang may mga raragasang mga tubig. Ito totoo na talaga. Sinabi ng Foreign Minister ng Nepal na posibleng nagdulot ito ng Grabe. avalanche ng yelo at bato na bumara sa ilog. Naipon umano ang tubig na pansamantalang nabarahan ng mga bato bago ito biglang bumigay at magdulot ng malakas na agos ng tubig, putik at debris pababa sa mga komunidad. Ayun nasa pinakataas na, yung camera niya, so nasa pinakatuktok na. Nakikita mo kung paano niya tatabunan ng malaking baha, malaking tubig. Yung mga may mga bahay-bahay Patuloy pa rin bineberipika ng mga eksperto ang eksaktong sanhi ng sakuna. Sa lakas ng pagragasa ng tubig, maraming infrastruktura ang nasira. Sa isang video, makikitang nahati at tuluyang tinangay ng baha ang isang tulay matapos ang pagbugso ng tubig na may kasamang mga debris mula sa itaas ng ilog. May isa pang tulay sa downstream na nasira rin matapos ang rumaragasang tubig at mga bahagi ng nauna ng nasirang tulay. Ganon kalakas yung agos niya. Grabe. Sa mga aerial shot naman, makikita ang lawak ng pinsalang iniwan ng sakuna. Maraming bahay at gusali sa tabi ng ilog na lubog. Kita mo, tinan mo, i-zoom natin to Ayan tignan nyo. Grabe, dati ganyan ang itsura niya. Ayan, may mga kulay na mga bahay. Pero dito sa kabilang side, paano na lang, ano na kayang nangyari sa kanila? Wala silang kaalam-alam na may darating na ganyan kalakas na pagbaha. Raragasa yun, nanunood ka ng TV, wala kang kaalam-alam, hindi mo namamalayan, nandyan na yung malaking agos, hindi ka rin kasi pwedeng tumakbo. Kita mo ang lakas ng baha. Nako, sa ganitong itsura niyan, malamang marami pong dyan, mga naapektuhan, hindi lang naapektuhan, nabawian talaga ng buhay. Sa putik, nasira o tuluyang nawala. May mga komunidad ding halos matangay at matabunan ng makapal na putik at debris. Ayan bahay-bahay yan Bahay-bahay yan.
tutulog ka tapos ganyan ang kahinat. Bilang sa pinakamatinding tinamaan ang Rasuwa at Nuwakot districts Oh. habang napinsala rin ang mga kalsada, hydropower facilities at communication lines. Grabe. Nagsasagawa na ng search and rescue operations ang mga otoridad sa mga posible pang nakaligtas sa insidente. Makikita sa mga video ang pagliligtas sa mga na-stranded na residente sa pangunguna ng mga pulis, sundalo at emergency responder. Kumbaga, mga second floor na lang nung bahay, no? Nag-deploy rin ng mga helicopter, bagamat ilan sa mga ito ang nahihirapang Okay, tuloy natin. pulis, sundalo at emergency responder. Nag-deploy rin ng mga helicopter, bagamat ilan sa mga ito ang nahihirapang makalapag dahil sa patuloy na pagtaas at pag-agos ng tubig. Daan-daang turista pa rin mula sa iba't ibang bansa ang hindi pa nahahanap. Daang-daang turista, so ibig sabihin yung mga yan, namamasyal lang. So, babakasyon sila, pangpasarap ng buhay, kung ano yung picture-picture, ganyan, memories, tapos ganito yung kahihinatnan po, no? Napakatindi talaga ng nangyari. Sa pinakahuling tala ng Nepal Tourism Board, aabot sa mahigit 400 turista Oh. ang nawawala. 400 turista! Gravity! Kabilang ang 384 foreign nationals mula sa 26 na bansa. Kabilang dito ang turista mula sa India, United States, Australia, Netherlands, Malaysia, United Kingdom, Grabe to, yung Indians, no? 105, ang dami nila. South Africa, habang may mga nawawala rin mula sa iba pang mga bansa. Ito yung nationalities yet to be confirmed. Iniulat din ng South Korean Foreign Ministry Ala na ka. 8 South Korean nationals na nagtatrabaho sa isang hydropower project ang hindi makontak. Oh. Sinabi naman ni Nepal Prime Minister Balendra Shah na nabigla at lubhang nalungkot ang buong bansa sa malawakang pagkawala ng buhay at ari-arian. Ano kayang nangyari? Sana sabihin dito kung ano nangyari. Aniya, agad na ipinakilos ng pamahalaan ang lahat ng available na resources para sa rescue operations. Sa Tibet, isang autonomous region na sakop ng China, nagpakilos na ng daan-daang emergency personnel kasama ang mga drone at iba pang rescue equipment. Iniutos na rin ni Chinese President Xi Jinping ang all-out search and rescue operation para hanapin ang mga nawawala at maiwasan ang karagdagang casualties. Itinuturing ang sakuna na pinakamapinsalang kalamidad sa Nepal Sobra to. Napakasobra. mula nang yumanig ang magnitude 7.8 earthquake noong 2015 na kumitil sa halos 9,000 buhay. Habang patuloy ang paghahanap sa mga nawawala, nagbabala ang mga otoridad sa posibilidad ng panibagong pagbaha dahil sa isa pang natuklasang pagkabara sa ilog sa upstream area. Ha? Tama ba naririnig ko? Meron pa? Jack De Ocampo, Grabe oh. hataw sa balita ngayon. Ulitin natin dito, banda. Grabe yun. Dahil sa isa pang natuklasang pagkabara sa ilog sa upstream area. Jack De Ocampo, Ayan, oh. humahataw sa balita ngayon. Grabe ho yung nangyari. Mga kapatid, wag naman ho sanang mangyari dito sa Pilipinas kasi imaginein mo, no, nasa loob ka lang ng bahay, nagre-relax ka, nagkakape. Tapos eto yung kahihinatnan mo. Grabe mga kapatid. Siguro hanggang dito na lamang yo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Siyempre kung trip nyo na may kasamang reaction video, huwag nyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe dito sa ating channel. Yeah, break it down.